Ang title po natin ngayon sa'yo, Punitin po ang langit. Ganon. Alam ko na. Bakit naging ganon? Gabi pa ko bigla. Ako lang kasi po yung kaya ko namin. Yung time na nag-brown out po, nag-iba po yung light. May color orange. Kala ko masabot. Ano, kahapon pa po, while nagpa-practice, napansin ko na po na iba yung kulay. Kaya po, tumitingin-tingin po ako dito, sinisip ko siya kung may something. Okay. Ayos yung dahil mo kahapon. Ay, hindi ko yun isa. Sino si Jay? Joshua Discrush. Disgrasya. Lagi ka na Dito ko sa bahay. Hindi sana ka magugulat. Disgrasya lang. Sino na discussion? Mamaya ka nagsasisi. Sige. Sorry ko yan, Lorenza. Lawrence, ayos mo na. Yan. Boses na lang. Ang context po ng Ayos na. grabe! Ayos Kita yan. mo yung daan, kumakaingat. Wala akong gabulan mo ito. Wala akong. Yes, wala. Sa talong. Violet na sito. May violet na sito. Sitaw. Hindi kami matuloy-tuloy sa pinagalit ko. Sitaw. Yung context po ng ano po, verse na po. Anong verse? Ay, verse 8. Ano po, ano title po is ano po, isang panalangin ng paghingi ng awa at pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Hinihingi ng propeta na bumaba ang Diyos upang iligtas ang kanyang kilalanin ang kanilang kasalanan at humingi ng kapatawaran. Kapatawaran. Wala ka pang Bible verse. Opo, kapatawaran po. Ang verse, makidaan po tayo sa Isaiah 64 verse 1 po. Isaya? Maka ibang binubuksan ng langit ay nabaka sa mga upang mga mundo ay magiging sa iyong harapan. Ito po yung panalangin po ni Propeta Isaiah po. So dito po, ipinapakita ang una po natin dapat gawin ay lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Ipinakita rin po dito ang ating pananampalataya sa Diyos po. Na sa Kanya po tayo hihingi ng tulong po. Like, ano po, kapag humingi po tayo ng, kapag may problema po na, tulungan po na kung ganito, tapos hingi ka po ng tulong po kay Lord po, hindi po sa tiping pera. Wala. Ganun po. Ganun po. Hindi po kaya So yun po, dapat po kay Lord lang po tayo humihingi po kapag nagkaroon po tayo ng ano po, biglaan pong problema po. Sa Kanya po tayo unang nalapit po. Sa 2 to 3 po. Sila'y manginginig ng alam hindi tumutulos sa iyong puso. Pinakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga away upang manganig ang mga bansa sa iyong harapan. 3. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanilinis sa tawag ng ikaw ay makita. This verse po, pinapakita ang kapangyarihan ng ating Diyos po. Ngayon din ang paggawa ng mabuti ng ating Diyos at mga himala na ginawa niya katulad po ng panahon po ni Moises po. Hinati po yung dagat po. Ganit, yung sinabi po ni Moises po, sinabi po ni Moises. Din po yung mga himala po na ginawa niya po noon. Then, sa 4 po. 4. Sa katanungan ay wala kang makikita o naririnig na Diyos mamigaw sa iyo. Ikaw na tumugon sa mga dalangin ng mga umasa sa iyo.
This verse naman po ay pinapakita ang pagtugon po ng ating Diyos po. Ng pagsugo sa kanyang anak na si Jesus po at isinuko naman po ni Jesus po ang kanyang napunit ng katawan upang ipadama sa atin ang kanyang lubos na pagmamahal po. Kasi ate, dito po ano po siya, yung ano po, nung nag-pray po sa kanya po si Propeta Isaiah po na bumaba po. Like ano po, si Jesus po yung pinababa niya po nung pinanganak. Sa 5 po, 5 to 7 po. 5. Tinatanggap mo ang mga tao na gagala o gawa ng tama. At sila na sa iyo ay nakakaalala sa nais mo maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kami nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong poot, patuloy kami sa paggawa ng masama. 6. Na tayo hindi marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin narunong basahan ng katulad. Nalatano tayong lahat gaya ng mga gamit. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamahan. 7. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtagulo at dahil sa aming mga kasalanan, kami ay iyong pinusahan. This verse po, ipinapakita na kahit gaano pa po tayo nagkasala, patuloy pa rin po tayo pinapatawad ng ating Diyos. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa atin ang Diyos. Kaya kahit anong pa po ang mga pagsubok natin, dapat pa rin tayong nananatili sa presensya ng ating Diyos dahil nasa Kanya po ang kalakasan po natin. 8. Ngayon man, pag Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang puti at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa amin. This verse naman po ay pinapakita na siya ang Diyos na gumawa sa atin at tayo ang putik na gagawin niya pong palayo. Ipinapakita rin po na siya po ay sa atin at sa atin po siya sapagkat siya ang gumawa sa atin. Siya ang Diyos na sa atin ay laging nakakabay sa lahat ng dako o kung saan man tayo naroon. Yun lang po. Pero ano po ba yung connect po ng punit ritual langit? So hindi po siya literal na pinunit po Ano po siya? Prayer po siya ni Isaiah po. Propeta Isaiah po. Ano po ba ang connect nun? Ang unang dapat natin gawin ay manalangin kapag tayo ay may problema o pagsubok dahil kasama natin ang Diyos sa ating tayo naroon. Gaya ni Propeta Isaiah, dapat tayong manalangin. Yun lang. Yun lang po. Kung anong connect na ano, kumitin ang langit. Ano po, pinapababa po ni Propeta Isaiah sa si Lord. May question ba? Ayaw na. Clear ka ng langit. Pag-bubulong yung ninong. Nasasabi ni Diyos, bakit daw pinunit? Anong connect? Sabi niya, parang daw bumago si Lord. Ikaw. Tulog na lang. Ano po nila eh? Like kasi po yung mga ano po, Okay. Nakita na kayo ng kapal na nakasabi. Yung katulad ng gawin. May laman yun ng tubig. Imagine niyo na ang tubig, yun ang blessing, yun yung mga answer sa mga prayer nyo. Pag pinunit yung kapal, saan mapupunta? Pupuhos. So yun. Kung bakit punitin ang langit,
para mapunit yung langit, ano gagawin? Pray. Ano? Tingnan mo sa Pray. May tanong ako, anong relate naman ni Isaiah kay Jesus? Kasi pinabanggit doon. Anong relate na Isaiah kay Jesus? Yes. Yung sa ano po kasi, may mga daing po yung mga ano, sa po yung Isaiah po, na dumadaing po sila na nasa po yung Diyos na nagliligtas po sa kanila. Yung connect po nung sa kay Jesus po, ay yung pagpulit po ng Panginoon sa langit po, ayun po yung pagbaba po ni Jesus na magliligtas po sa atin, na which is yung sa kasalanan po natin, yung mga nagawa po natin kasalanan is nasasagot po ng Panginoon. And yun po yung na ano po dito eh. Ayun po yung hindi inaasahang pong regalo sa ating mga pag-aanimlangan po tsaka yung mga bumabagabag po sa atin. Dahil po pinapakita po sa atin na ano, hindi po natin kailangan po yung Diyos. Then tumutuloy naman po talaga din namin yung pinagawa. Nagsinubo na po si Jesus.